Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Samantha Miel Carpio ng CRC Chess Daughter Church from Trece Martires City, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Bilang 23 verses 13 to 17 na pinamagatan nating Preparation Before Prophecy. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Yes, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at ginising niyo po kami upang makita po namin itong napakagandang araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po at nandito po kami ngayon at nakikinig po ng inyong mga salita. Nawa po ay tumimo ito sa aming puso't isipan at mai-share pa po namin ito sa iba. Nawa po ay maisabuhay namin ito at maisapuso. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay babasa sa Bilang 23 verses 13 to 17. Verse 13. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang mga Israelita. Doon mo sila sumpain. Verse 14. At nagpunta sila sa bukirin ng Zophim, sa taluktok ng Pisgah. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa'y hinandugan ng 1 toro at 1 tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, bantayan mo ang mga handog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Verse 16. Pagkalayo niya ng kaunti ay may sinabi sa kanya si Yahweh na ipinapasabi kay Balak. Verse 17. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sabi ni Yahweh? Dahil nga puro pagpapala ang ipinahayag ni Balaam, nagdesisyon si Balak na palipatin siya sa bukirin ng Zophim na nasa taluktok ng Pisgah. Dahil siguro akala ni Balak ay nakakaapekto na nakikita niya ang mga Israelites kaya hindi niya ito maisumpa. Doon ay nagpagawa siya ng 7 altar at inalayan ito ng 1 toro at 1 tupa. And after magawa ng mga altar ay umalis si Balaam upang makausap si Yahweh. Dito sa binasa natin, you can tell that Balak is really decided to curse the Israelites. Ngunit hindi yun pinahintulutan ng Panginoon. Kung kaya't, imbis na curses ang lumabas sa bibig ni Balaam, ay puro pagpapala ang lumabas rito na siyang ikinagalit ni Balak. This just shows that he has authority over everything. He never changes his plans arbitrarily. He promised Moses that he will bless the generations after him, and he did. The key points that I have seen within this reading is that Balaam is obedient. He doesn't refuse what the Lord is telling him to do. And as Christians, I hope we aspire to be like that, to submit everything to the Lord and sundin natin ang kanyang mga salita. And for our conclusion, our Lord God is an omnipresent God. Siya ang nasa lahat ng dako. Kaya kahit saan dako man tayo naroroon, ay naroon din siya. Kahit saang lugar pumunta sila Balak at Balaam, gayon at gayon din ang kasagutan niya sa katanungan ni Balaam. Hindi nababase sa lugar ang pagtugon ng ating Panginoon. Dahil hindi siya sinungaling, ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailanman. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po at sinamahan niyo po kami sa pagninilay-nilay ng inyong mga salita. Nawa po ay pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at maging gabay namin ito sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso at lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Sa ganap na 5:30 ng umaga, malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.